Uy pre, tagay mo muna yan, may kukwento ako sa yung solid. Promise, mas malupit pa to sa mga inaabangan mong action movie sa Netflix o mga anime na pinapanood mo. Imagine mo ha, may isang tropa, tambay din na parang tayo, naghanap ng trabaho. Papasa-pasa ng resume kaso laging ulats, laging busted ng HR. Pero ang di nila alam, itong mukhang ewan na to, isang malupit na mamaw pre, legit. Ganito kasi nag-umpisa yan. Nabalitaan mo ba sa TV yung Shen Group? Yung pinakamalaking tech company. Patay na daw yung big boss nila, si Tanda. Ang naiwan niyang pamana, yung Divine Dragon Chip. Pre, isipin mo, parang memory card yan na pag nakuha mo, hack na ang buong mundo. Kaya lahat na mayayaman at sindikato, naglalaway makuha yan. Ngayon, sino ang sumalo ng kumpanya? Yung anak niyang babae, si Yvette. Pare, walang halong ekos, mukhang artista, Diyosa pre. Dinumog siya ng mga reporter sa labas ng building, pero dahil bossing nga, no comment, sabay walkout. Chill lang ang angas. Ngayon, cut tayo dun sa bida natin, si Vincent. Nag-a-apply ba naman ng trabaho? Ang nakasulat sa skills, malakas bumuhat tsaka malakas manapak. Gago ba siya? Corporate yung ina-applyan niya tapos pangkargador yung skills. Siyempre, tigbak siya sa HR. Next daw. Habang naglalakad siyang bagsak ang balikat, biglang tumunog yung cellphone niya. Tumatawag yung dati niyang boss. Sabi nung matanda sa kabilang linya, Vince, umuwi ka na. Kailangan ka na ng Dragon Hall. Ikaw ang top assassin namin. Ang Black Eagle. Boom! Rinig mo yung pre? Ang lolo mo hindi lang pala tambay. Siya yung #1 na mamatay tao sa underground world. Kaso umay na si Vincent sa patayan eh. Sabi niya, pas muna boss. Gusto ko na lang maging normal na tao. Mag-asawa, kumita ng tapat. Sabay tapon ng resume sa basurahan. Gusto niya na ng tahimik na life. Kaso bro, pagtalikod niya, may gulo. Nakita niya si Yvette, yung magandang CEO kanina, sa pilitang isinasakay sa itim na van ng mga goons. Kinikidnap. Nakatinginan pa sila nung isang kidnapper. Sabi nung goon, ano tinitingin-tingin mo diyan? Si Vincent nagpa-humble pa. Wala boss, wala akong nakita. Sige lang. Kaso bigla sang inambahan ng saksak nung goon. Nakumaling tao ang kinalaban. Pre, isang pitik lang. Pak! Push! Tumba agad yung 3 ungas. Parang nagpagpag lang ng alikabok sa jacket si Vincent eh. Na one hit delete sila. Dito na magiging wild yung kwento, pre. Pumasok ngayon si Vincent sa van para i-check kung buhay pa ba yung CEO. Ang hindi niya alam, bago niya binugbog yung mga kidnapper, pinainom na pala nila si Yvette ng, alam mo na, pampagana, pampainit, yung tipong nakakaulol na gamot. Kaya pagpasok ni Vincent, pagsandal niya kay Yvette, aba, bigla siyang sinunggaban ni Mayora. Hinalikan siya bigla. Pilit pang umiwas si tropa. Miss, teka lang, nilitas lang kita. Kaso, wala eh. Sobrang lakas ng tama ng gamot kay Yvette. Wala na, GG na pre. Alam mo na nangyari sa loob ng van, chill ka lang. Sana all na lang tayo. Kinabukasan, paggising ni Yvette sa van, syempre shocked siya. Punong-puno ng lipstick sa mukha si Vincent. Sabi ni Yvette, alam ginawa mo sa akin? Sabay labas ng pera sa bag. 10,000, 20,000, 30,000. Binabayaran si Vincent para itiko ang bibig. Kaso ang angas ng bida natin. Sabi niya, Miss, hindi ako mukhang pera. Tumulong lang ako. Sabay labas ng van, ang astig ng porma. Kaso ang tanga, naiwan niya sa lapag yung nilukot niyang resume. Kaya nalaman ni Yvette ang pangalan niya. Fast forward tayo. Kumakain lang ng fishball si Vincent sa kanto nang tumawag yung HR ng Shen Group. Tanggap daw siya sa trabaho. Bilang ano? Guard. Security guard, pre. Sahod, 10,000 a month. Sabi ni Vincent nung una, gago, international assassin ako tapos magiging guard? Pero naisip niya, marangal na trabaho yon. Pumayag siya. Kinabukasan pagpasok niya, naka-uniforme na siya. Fit na fit, pre. Sinalubong siya nung sekretarya ni Yvette, si Stella. Grabe ang porma nung sekretarya. Naka-heels, mukhang model. Sabi pa ni Vincent, iba talaga pag guard. Daming chicks. Kaso walang break time tong si Vincent. May dumating na kontrabida, si Trent. Anak ng kalaban nilang Tang Group. Gustong ipakancel yung press conference ni Yvette. At may dalang mga foreign mercenaries, mga mukhang bouncer sa UFC. Sabi nung goon ni Trent, guard ka lang na 3,000 ang sahod, haharang ka sa amin. Sumagot si Vincent, angas ng boses. Excuse me, 10,000 sahod ko dito.
Tapos ayun na, basag ang mukha ng mga mercenaries. Pinalipad niya pa sa iri para mga bowling pin na in-strike. Walang sinabi yung mga imported na goons.